Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod ka-Johnny ng Johnny Tor TV at ito ang Johnny Tor Reacts. So ay mga ka-Johnny, hindi muna ako gagawa ng ula ngayon. Makikisawsaw muna tayo sa ibang istorya. Pero ito, yung pinag-uusapan ng mga madalas, no? Talagang viral na viral kasi yung manifesto ng mga kapulisan at mga sundalo about dito kay Senator Raffy Tulfo, na kung saan ay pumipirma nga yung mga iba't ibang mga opisyal ng gobyerno, yung mga general, mga AP, mga kung ano, no, basta yung mga tagapagtanggol ng ating bansa, yung baga professional nila, yung ating yung kanilang ipagtanggol ang Pilipinas laban sa mga masasamang elemento sa gobyerno. So yun, dahil nga di sa pangyayaring ito mga ka-Johnny, ito kasing pangyayaring ito kay Kanlog, yung sundalo na namatay nung matagal na, nung 2020 pa, kung di ako nagkakamali, usap-usapan nga ngayon na ito raw yung dahilan para magkaroon ng malaking problema sa kanyang si Senator Raffy Tulfo dito sa kanya, dahil nga nagkakaroon ng sabi nga raw niya fake news lang daw yun at mga splice videos, at hindi raw siya talagang pero patunayan natin, tignan natin sa mga videos na naka-upload naman na sa channel niya, na kung saan ay pinrivate niya alam ko pinrivate o kaya at di basta-basta mapapanood. Pero ito hindi to bias opinion. Itong commentary video ko mga ka-Johnny, papaliwanag ko sa inyo na magiging fair ako rito. Hindi naman dapat talaga sisihin si Senator Raffy Tulfo about this scenario. Kasi para sa akin, yung mga sundalo is talagang ganyan ang magiging sitwasyon nila, dahil nga ang isang paa nila nasa hukay na. Oras na pinasok nila ang pagiging sundalo, pagiging pulis, pagiging militar, basta yung mga tagapagtanggol ng bansa natin, talagang nasa peligro palagi yan sa bawat gagawin nilang pagserbisyo sa atin para lang ipagtanggol yung mga mamamayang Pilipino sa mga masasamang bagay, sa mga masasamang elements tulad mga terorista, ng mga gumagawa ng gulo. Diba? So yun, hindi natin po nagsisihin dito sa Senator na to lang. Hindi ako magiging bias do. Talagang hindi naman niya kasalanan kung may nangyari talagang hindi maganda doon sa sundalo. Pero take note, hindi rin naman kasi maganda yung kanyang mga sinabi. Ito, tignan natin yung isang video rito na kung saan ay galing nga ito sa video. Mismo galing sa video niya, kumbaga kumuha lang tayo ng konteksto kung ano yung mga sinabi niya, na hindi ako pabor doon sa mga binanggit niya. Kasi si Senator, alam niyo naman na mahilig itong man-degrade ng mga professional na tao. Diba nakikita niyo naman sa Senado, napansin niyo, mahilig siyang magsalita ng hindi maganda doon sa mga resource persons na mga may tinapos, mga may pinag-aralan. So yun, tignan natin yung mga ilang senaryo doon sa video na ito. Colonel Zagala, magandang hapon po, sir. Raffy, magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita tungkol po kay PFC Raymond Canlog. Ito po ay nireklamo sa amin na couple of weeks ago. Ano bang nangyari sa kanya? Yes, Raffy. Kahapon, nung July 29, about 5:20 ng umaga, itong unit ni itong 57th Infantry Battalion nag-ooperate, nagkaroon sila ng encounter dito sa Barangay Pendipen, Dato sa Libo, Maguindanao, Okay. At ito nga ay nag-result sa pagkamatay ng dalawa nating sundalo. So yun, ito nga nalaman niya na nagkaroon nga hindi magandang pangyayari dito kay Canlog, na kung saan nga ay nabilitaan niya galing sa kanyang officer at pinaalam kay Senator Raffy Tulfo. Pero nung panahon na ito, hindi pa siya senador pero tandaan ninyo, hindi porket hindi siya senador noon ay sasabihin na liabilities na niya. Parang ganito lang kasi yan mga ka-Johnny. Explain ko sa inyo. Nasa public service pa rin kasi siya noon. Pero that time, hindi pa rin naman siya pwedeng sabihin natin na mayroon siyang karapatang magsalita ng hindi maganda sa mga tao na hindi naman niya talaga personal nakakilala. Ang isa doon, si PFC Raymond C. Canlog. Okay. So, po yan, dalawa po miyembro ng Philippine Army ang nasawi sa ambush po itong nangyari, Colonel. Ang nasa report po natin is encounter. Encounter. Sa kabilang panig po, sir, sa mga kalaban, meron
wala tayong it's still to find out kung meron, pero meron tayong report na 4 ng patay sa panig ng kalaban, no? Yun lang po sir, kinukonfirm lang namin. So kahapon po nangyari ito. So Hapon po. during the operation, nasa way po, 2 sundalo natin at isa na nga ron si PFC Canlog. Okay. Kami po ay nakikiramay po kay PFC Canlog at sa Philippine Army at maging po sa kanyang pamilya. Kita niyo yung itsura ni Senator Rapi, no? This time, nakikiramay siya. Pero, parang, hindi ko rin sure, no? Kasi parang, ang ugali ni Senator Rapi talagang hindi siya marunong maghingi ng sorry. Kasi mamaya papakita ko sa inyo kung saan yung mga sinabing hindi maganda ni Senator rito kay PFC Canlog. Salamat po, Colonel Tagala. Salamat, Rafi, at manakikinig ng hapon po sa inyo. Mabuhay po ang Philippine Army, Colonel. Thank you po. Salamat. Ayan, tingnan natin. Bago mawala at magkaroon ng... Sir PFC, naintindihan niyo pa yung ibig sabihin ng psychological at emotional stress? Opo, sir. Ang resulta niyan, kapag yan po ikinaso sa inyo dahil doon sa dinaranas ni Desiree na kagagawan mo, pwede ka makulong, sir. At sisiguraduhin See? Nakita niya yung mga words na yon, di ba? Emotional at mental stress na ibinibigay niya doon sa ex-girlfriend nung ni PFC Raymond Canlog. Kasi para sa akin, sige, sabihin natin nga, tulad ng unahin ko sabihin sa inyo, hindi nga liable si Senator Rapi about doon sa kamatayan o sa nangyari, hindi maganda kay PFC Canlog. Dahil nga, trabaho ni PFC yun ni PFC Canlog, yung ang ipagtanggol ang ating bansa sa mga masamang elemento. Pero sabi ko nga sa inyo, itong mga sinabi ni Senator Rapi is pwedeng maging dagdag isipan ka, mape-pressure, di ba mape-pressure yung tao kapag sinabihan ka ganyan, na pwede kang kasuhan habang nandun ka sa duty mo. namin makulong ka, pero dapat tanggalin ka muna namin sa serbisyo. Alam mo, sir, ito, ako muna magsalita, makinig ka. Duwag ka, sir. Nakakata. O, di ba? Biro nga sa oras ng bakbakan yung tao, sa oras ng duty niya, tapos sasabihan mo siya ng kakasuhan, papakulong, mga ganong words, di ba? Mag-iisip yan ng hindi maganda, kumbaga maiisip, matotolerate yan, matutuliro yung tao. Kahit naman ako sabihan mo kung ganyan tapos sabihan mo kung ito, Takot ka, baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo, halimbawa may bakbakan. ayan, yung duwag ka, tapos may bakbakan, Nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. o di ba? Ganun siya magsalita. Kumbaga parang hindi ba niya alam, ni Senator Rapi sa bagay, alam naman natin na undergraduate yan. Siya mismo nagsabi, hindi ako. Siya mismo nagsasabi diyan na undergraduate siya, di siya nagtapos sa kanya pag-aaral. Etong si PFC Canlog, kung duwag talaga yan, sa simula pa lang, hindi na mag-a-apply ng pagiging isang sundalo yan o pagiging isang militar, di ba? Kasi alam niya yung trabaho, yung profesyon ng isang sundalo. Ang makipagbakbakan. Kumbaga, nagte-train sa simula pa lang nag-aaral, nagte-training na yan mga yan para mahasa sa pakikipagdigma sa mga kumari mga digmaan. Teka, wait na. Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo mga kadyani na hindi maganda yung mga ganitong words ni Senator Rapi about sa mga tao, lalo na sa mga nasa posisyon, lalo na sa mga resource person na ginagawa nga niya. Teka, itusak lang yung mata ko ha. Maraming usok ha. Di ba mga kadyani yun? Medyo masakit yun. Kahit naman ako, masasaktan ako pag ganito sabihan mo ko, hindi mo naman ako kilala ng personal dahil lamang sa sumbong ng aking ex-girlfriend. Ito nga. Kawawa naman yung mga kasama mo, iiwan mo dahil tuwag ka. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro sigaw mo, Mama, nandito ng kalaban, tulong. Di ba? Makita niyo pang insulto yung mockery. Di ba parang sabi niya, mamas boy pa ba yung sundalo na yun sa oras ng kanyang duty? Kasabihan mo ng ganyan yung tao. Hindi naman niya, yun nga, hindi niya personal nakikilala itong si PFC Canlog. Dahil lamang doon sa sumbong ng kanyang ex-girlfriend. Mama, o dili kaya, nakatalok bungkat, nagdadasal, tapos tinatawag mo mama mo. Ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. And then, idadaan ka ulit sa isang psychological test. Neuro test. Yan. Dito ako minsan na talaga sa kanya. Ang hilig niya magpa-test doon sa mga tao na pinag-akusahan niya na hindi nawala sa tamang pag-iisip. Ito yung mga point niya lagi. Ito lang sasabi ko Lagi niya sinasabi ang mga psychological test, neuro test, lie detector test. Ang hilig ni Senator sa mga ganyan. Pero siya mismo hindi siya nagpapaganyan. Pansinin niyo, di ba? Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ito opinion ko lang at ito yung commentary ko lang doon sa kanyang ginawa
sabihin natin na siguro ito ay by his thoughts, pero yung kanya bang pagsasalita ng gano'n sa isang tao, sa isang individual, ay nararapat ba para sabihin mo yan? Lalo na't hindi mo naman tinanong muna ng maayos kung ano ba talaga yung problema ng magkasintahan na yan. Diba? Kung ikaw ba'y karapat-dapat maging sundalo. Hindi sir, para sa akin assessment ko, pagdating po sa engkwentro, iyon mo yung mga kasama mo dahil duwag ka. Ang nagdidesisyon para sa iyo is yung nanay tatay mo. Tatay. Malungkot pong balita ang nakarating sa amin. Nalungkot pa siya nalulungkot siyang balita. Pero inrepusta niya yung pagkatao nung ni PFC Canlog. Nalungkot siya. Ito na pong si Private First Class Raymond Canlog ay na-ambush during operation at siya po'y nasawi. Kami po'y nagkikiramay sa pamilyang iniwan ni PFC. Ma'am Daisy, Nakiramay pero hindi siya humingi ng sorry sa mga nasabi, di ba? Ay, parang, binitawan ko na yung salita ngayon, wala na akong pakialam. Basta sinabi ko, hindi man na siya nagkaroon ng empathy about sa words na sinabi niya na hindi naman niya napatunayan. Naku, duwag pala. Ito nga, nasa gitna na bakbakan niya sa PFC Canlog. Tapos ganun lang siya kung makapagsalita sa isang taong nakapagtapos ang nag-training dun sa kanyang profesyon. Hello po, sir. ano pong reaksyon niyo? Ito po officially confirmed galing po mismo sa spokesperson ng Philippine Army, si Colonel Ramon Zagala. Wala na po, yumaw na po si PFC Canlog. Eh, ayun nga po, sir. Pero bakit ako yung sinisisi sa pagkamatay mo? Actually, totoo, hindi naman dapat sisihin din, no? Pero ang mali kasi nitong girlfriend, mga kadyan, ilinawin natin to, no? Yung mga sasabihin niya. Di man talaga dapat sisihin din yung girlfriend. Magiging fair lang ako sa mga points of view ko rito. Sa lahat ng post, lahat po, pinabash ako ng dahil daw po sa akin. Kasi namatay daw po yung Alam mo, ang mali lang dyan ng girlfriend, ex-girlfriend, is pumunta siya dyan para magsumbong sa isang taong hindi naman nararapat humawak ng kanyang problema. Kasi tutusin, personal problem nilang dalawa yan, private life yan eh. Tapos ipangangalandakan dito sa publiko, sa isang live program, di ba? Tapos pangangalandakan, nasasabihin na duwag yung tao, duwag yung sundalo, na mamas boy, di ba? Taatras pagdating sa bakbakan. Tapos magsusumbong siya sa isang, ba't di na lang yung pinag-usapan kasi in private, tapos gano'n na lang yung gagawin, di ba? Mangyayari. Dapat pala, kahit pala masisi ka, di sana naging pribado na lang yung pamumuhay ninyo. wala naman po akong ginawa. Eh, ang akin lang dati, pinagtanggal ko lang din yung sarili ko nung nagpatulpo po ako, diba? Dami pong lumalabas doon na ako yung At yung sinasabi ko sa inyo mga kadyani, totoo lang, hindi nakakatulong ang paglapit sa programang yan. Hindi ko sa inano kayo, matagal na akong aabid fan ng programang yan. Pero since nga nakikita ko yung mga maling nagagawa ng programa na hindi naman talaga nakakatulong para sa akin, at kung sa inyo nakakatulong, bahala na kayo sa buhay niyo. Wala na yung mga talagang supporter dyan, sinasamba yung programang yan, eh kayo na yun. Pero ako kasi napapansin ko, mas maraming nagiging hindi maganda ang nagiging ending o yung katapusan kapag nagsumbong kayo o lumapit kayo dito. Kasi imbis na mapag-ayos nangyayari, nagugulo lalo pag-aawayin mo yan, tulad niya, no? Naghihiwalay na nga Naghihiwalay na, tapos ngayon nangyari, imbis na silang dalawa lang nagkakaintindihan doon, nagulo pa. Parang naging programang Marites lang ng Pilipinas itong programang ito. Kasi nga daw po, stress na daw po si Raymond Canlog. Tapos ngayon po, bakit pa siya kasi sinama sa operation? I-floating po, naka-floating siya. Bakit sinama pa siya? Anong rason ng 6ID sa akin, sir? Kulang yung tao, kaya siya sinama. Hindi naman po yun rason, di ba, sir? Naisama po niya isang tao na may kaso. Maging ako, ma'am, binabash din. Pero yung mga basher, ma'am, let me tell you this. Huwag kang papapekto dahil mga po yan. Kaya nga basher. Hindi nakapagsalita, di ba? Ang lakas magsalita ang bobo raw yung mga basher. At actually, ang iba-ibang uri ng basher, lilinawin ko rin. Iba-iba ang basher. May mga basher na talagang below the belt kung magsalita. Pero meron ng mga basher na sabihin natin hindi ang basher. Nagki-criticize lamang doon sa mga maling nakikita. Tulad ko ako, hindi mo magsasalita ng hindi maganda o below the belt. Pero sinasabi ko lang yung point of view ko na kung saan may mali na ako nakikita, bakit hindi ko pa sasabihin, di ba? Diba parang mali na yung nakikita ko Meron ng hindi magandang mangyayari o nangyayari sa aking paningin o sa aking pagkaunawa. Kaya hindi na ako naging avid supporter ng programa
tawag sa kanila, basher, B meaning Bob. Ito ipapaliwanag ko lang. Yung kinamatay po ni PFC, walang kinalaman po sa sumbong ninyo. Ito po ay may kinalaman. Ayun, sige, tama naman yun. Walang kinalaman doon sa sumbong at saka sa kay Senator Rapin. Wala talagang kinalaman yun dahil nga trabaho nga ni PFC Canlog yun. Ang ipagtanggol ang ating bayan. Sa kanyang trabaho, that is his job. Whether sinumbong mo siya o hindi, ito po talagang kapalaran niya. Halimbawa na lang ma'am, natuloy po yung inyong kasal. Ito pa rin Tama naman yun. Totoo naman sinabi ni Senator Dono. Mangyayari yan anytime dahil nga sundalo siya. Dahil lagi siya nasa mga bakbakan sa digmaan. At walang liability sa kahit sino ron. Pero yun nga lang mali lang na napuntahan talaga itong si Daisy na hiningaan ng kanyang problema. Ay hiningaan niya ng magiging magandang kasagutan sa kanyang problema. Nangyari yun. Kasi lalong lumala. Ewan ko lang kung nangyari dito kay Daisy ngayon, no? Kung siya ba'y nakapag-move on na. kahinatnan. Mangyayari pa rin po ito because hindi natin mapipigilan siya doon sa kanyang ginagawang trabaho. Yan po yung isinumpa niya sa kanyang tungkulin, ang magsilbi sa bayan. Sa paggawa niya ng trabaho niya sa operation, it so happens, sadly, isa siya sa nasawi. Hindi lang naman siya, dalawa pero isa siya doon sa nasawi. So ma'am, huwag kang papapekto ma'am. Inuulit ko, doon sa mga bashers, sorry ha, napaka-bob. Wala kayong magawa. Ayaw nga pala nakita ko kanina, no? Hindi na nga siya nagpa-apekto. Sobrang hindi na nga siya apektado. Madi na yata siya na kay Alona, na kay Miss Alona yung video na kung saan nagtitiktok nga raw. Parang, ewan ko naman, ayaw ko siya i-judge. Hindi ko sure kasi kung ano ba talaga yung sa loobin nitong si Ma'am Daisy, no? Sa kanyang ex-boyfriend at sumalangit naman kanyang kaluluwa. At sana nagkaroon siya ng kapayapaan kahit na medyo hindi na maging maganda yung kanyang pagkatao at reputasyon dahil nga sa sinabi ni Senator noon sa kanya. Sa buhay, mas mabuti siguro, magdasal na lang kayo, makakatulong pa kayo, idasal nyo na lang kaluluwa ni PFC, idasal nyo mga sarili nyo para hindi na kayo maging para naman maging matalino rin kayo, di ba? Hindi kayo matalino. Bakit genius nga pala siya? Akala ko genius nga pala siya, BS in everything. So yun mga kadyan, no? Ito opinion ko ha, sabi ko sa inyo, opinion lang ito sinasabi ko sa iyo, komentaryo ko lamang ito. Point of view ko na wala talaga yung liabilities dito si Senator Raffy. Pero yung mga sinabi niya is hindi maganda para doon sa isang sundalo na gumagawa ng kanyang tungkulin na pahiyain siya in public at sa pagsalita ng hindi maganda. Siyempre dahil may tungkulin yan, di ba? Coming from lang tinapos, tapos yung isa tinapos, nag-aral, nag-training, tapos sasabihin niyang duwag, di ba? Something like ganun. Kahit sinong tao masasaktan. Kahit siya nga nasasaktan siya ngayon, di ba? Sa mga pambabati ko sa kanya. Pero parang ganun lang Senator Raffy just got a taste of his own medicine. Bumabalik lang po yun. Kumaga yan. Lang nararanasan din niya ngayon sa mga sa kanya ng batikos ng iba't ibang mga tao sa kanya. Dahil nga, kung tama naman talaga yung ginagawa niya, di sana walang nakakabatikos. Kahit nga yung mga walang ginagawang mali, nababatikos Pero sabi ko nga sa inyo, iba yung nakikita ngayon ng mga tao dito kay Senator Raffy Tulfo sa kanyang mga ginagawa, lalo na doon sa mga matataas na mga may tungkulin, mga profesional. So yun mga kadyani, ito komentary lang to, reaction video ko lamang po ito at ito'y point of view ko lamang at maraming salamat po at medyo wala muna tayong kulang ngayon. Sana susunod na mag-subscribe po kayo, like, share, hit yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito sa Janitor TV Reacts.